sa malaking bahay. Ha? Sa mansyon ba? Opo, ayun o, ang daming ilaw. May mga sasakyan din. Aba, oo nga ano. Anong meron sa mga cruise? May reunion ba? Reunion, Nay? Oo. Alam mo ba anong sinabi ng chismosang si Inday kanina sa palengke, ha? Ano po? Dumating daw ang panganay na anak ng mga Cruz. Kanina lang ay nakita nilang kasama ni Maria sa palengke. Yung arkitekto sa Maynila? Oo. At ang sabi baka dito na daw manirahan. Kasi parang nakita yata ni Inday na kausap si Mayor. Baka raw isa siya sa kukuning arkitekto sa pinapagawang bagong palengke. Ang weird naman nun, Nay. Di ba nga sabi ni Mrs. Cruz noon, ayaw ng panganay niyang anak dito? Abay ewan. Baka nagbago ang isip o baka may nangyari sa Maynila. Baka nga. Teka, Nay. Si Ida, nasa na? Ida? Ida, ano nangyari? Saan ka ba galing? Bakit ka naman umalis? Oh, ano nangyari? Ay teka, umalis ka ba? Saan ka nagpunta? At bakit nanginginig kang bata ka, ha? Natatakot po ako. Nakakatakot yung baboy. Ang laki niya. Tapos ang pula ng mga mata. Ay ano, sa may bahay. Lumapit ka doon? Ida naman. Ano sinasabi mong baboy, Ida? Nay? Ano yan? Diyos ko! Hana, tara na! Ida, bilis! Ate Hana, natatakot po ako. Nay, bakit po ba? Huwag ka nang magtanong! Bilisan mo! Dali! Oo na. Eto na nga, oh. Ida, huwag kang bibitiw sa akin, ha? Nakasunod ba? Ang alin, Nay? Yung baboy! Wala naman, Nay. Teka nga, bakit ba tayo tumatakbo sa baboy? Inihingal na ako eh, pati si Ida pagod na, oh. Bilisan yung dalawa! Hindi tayo pwedeng huminto! Malapit na tayo kina Ida! Dali na, Hana! Oo na nga po. Pare! Pare! Nandito na si Ida! Ida, sige na. Pasok ka na. Oy, Mare. Salamat sa paghatid kay Ida. Salamat din sa pagsama kay Ida kanina sa eskwela. Naku, wala yun, pare. O sige ha, alis na kami. Maglock kayo ng pinto at patulugin mo na yan si Ida. O ito, ipasuot mo nga ito kay Ida. Nay, ano ba yan? Nawiwirduhan na si Mang Rudy sa inyo. Basta pare, sige na. Pumasok na kayo. Oo nga, Mare. Bakit parang sobrang balisa mo naman? Ayos ka lang ba talaga? Oo, ayos lang ako. Basta ha, si Ida. Huwag mo nang palabasin yung batang yan. Patulugin mo na at ipasuot mo yung bracelet sa kanya. Naglakad kasi kami sa may mga kahoy. Baka mausog. Sige, Mare. Salamat ulit. Sige, mauna na rin kami. Hana, tara na. Una na po kami, Mang Rudy. Ida, bye-bye. Bukas ulit, ha? Nay, ano naman yun? Ang alin? Bakit parang takot na takot ka kanina tapos binigay mo pa yung ginawang pangontrang ni tatay? Hayaan mo na at marami naman tayong ganun sa bahay. Bilisan mo na nga maglakad. Bakit po ba kayo nagmamadali, Nay? Kasi nga gabi na. Para namang hindi tayo sanay umuwi ng gabi, Nay, eh. Pwede bang huwag ka nalang kumontra, ha? Ano ba? Bilis na! Ayan na naman. Nasundan pa yata tayo. Huwag kang kukupad-kupad, Hana. Bilis! Ayan ang alin. Nay naman, tinatakot niyo ako. Yung baboy na nakita natin kanina. Sinusundan tayo. Ha? Baka naman babira mo lang yun, Nay. Nakita mo ba kung gaano kalaki yun, ha? Para ka namang hindi anak ng manggagamot. Nakita mo yung mata noon. Di ba ang pula? Hana, aswang yon. Kaya bilis-bilisan mo't makaabutan tayo. Ay, may aswang pa ba talaga ngayon, Nay? Eh di ba sabi niyo isang dekada na ring tahimik ang bayan na to? Wala na mga kababalaghan. Tahimik nga, pero hindi naman ibig sabihin ay nawala na sila. Bali naman natin kung nagtatago lang sila sa dilim at naghihintay ng tamang tiyempo. Teka, parang nawala na. Wala na ba? Tingnan mo rin ang paligid. Aray! Nay, oo na! Bakit ka naman namumurot? Hindi magandang senyales na may ganung pabo na nagpapakita dito sa atin. Tara na, Hana. Oo na po. Nay, Hana, ang tagal nyo naman yata. Eh kasi hinatid pa namin si Ida. Magsara na kayo ng mga bintana at pinto. Nay, ayos ka lang? Para namang hindi tayo sanay, Nay. Yung totoo, ano ba talagang nangyayari sa'yo?
Yung tungkol pa rin ba to sa baboy na nakita natin kanina? Baboy? Anong baboy? Ay, naku kuya. Kanina kasi habang papunta kami kina Ida, bigla na lang may napansin si Ida na malaking baboy at pulang-pulang mga mata na nakatitig sa amin. Nang may ihatid namin si Ida at pauwi na kami rito, nakita ulit namin yung baboy na nakita ni Ida. Ang weird lang talaga ng laki niya, kuya. Tapos si Nani nataranta na. Binigay pa nga niya yung anting-anting na gawa ni tatay kay Ida sa takot niya eh. Halos tumakbo na nga kami papunta rito, kuya. Totoo ba yun, Nay? Oo, Lucio. Naku, bilisan nyo na dyan at nang masara na natin yung mga pinto't bintana. Bilis! Oo na nga po, ito naman si Nanay. Grabe ka naman. Hindi alatang natataranta ka. Tumigil ka ha. Sumunod ka na lang. Lucio, nasaan na bang tatay mo? May ginamot lang po. At saka, pinatawag din yata ng mga krus. Mga Cruz? Yung may-ari ng malaki mansyon, kuya? Oo, bakit? Ah, wala. Napadaan kasi kami kanina sa mansyon eh. Parang may reunion yata. Ha? Anong reunion ang pinagsasabi mo? Namatay ang mag-asawang krus. Ano? Natagpo ang patay kaninang hapon. Pinuntahan nga ng mga pulis. Kakaiba raw ang pagkamatay kaya pinatawag na rin si tatay. Ano? Paano namatay? Pugot daw po ang ulo at wala nang dugo. Parang pinaglaruan. Diyos ko, mahabagin. Baka yung baboy na yun ang pumatay sa mag-asawang Cruz. Sabihin mo nga ulit sa akin kung anong itsura ng hayop na yun, Hana. Malaki eh. Hindi pangkaraniwan sa isang baboy. Halos kalahati ng taong laki niya. Itim na itim tapos sobrang pula ng mga mata niya, kuya. Alam mo yung parang galit na galit habang nakatingin sa amin? Ganon. Parang may hinanakit siya na ewan, hindi ko maintindihan. Takot na takot nga si Ide eh. Ay, kung ganun, baka nga aswang ang nakita ng baboy. Hindi baka, Lucio. Aswang talaga yun. Diyos ko, bakit nandito na naman sila? Hindi naman sila nawala, Nay. Lucio, puntahan mo nga muna ang tatay mo. Sunduin mo na doon. Magdala ka ng panlaban. Baka makasalubong mo na naman ang baboy na yun. Talaga ba, Nay? Kalma lang po kayo. Hindi ako makakalma hanggat wala ang tatay mo. Kaya ikaw, huwag ka nang makulit. Isara mo na ang mga bintana. Oo na nga po. Nang gabing yun ay mabilis na kumalat sa barangay namin na nagbalik na ang mga aswang sa lugar namin dahil sa kakaibang pagkamatay ng mag-asawang Cruz. Lumala pa ang takot ng lahat nang kinabukasan, may nawalang bata at 3 pugot na manok ang iniharang sa kalsada papuntang palengke. Nako, nakakatakot naman kung totoo nga may aswang na naman ng pag-alagala sa lugar natin. Isang dekada na rin tayong tahimik Tapos ngayon may gagala na naman. Ay, oo nga eh. Pero huwag kayo mag-alala at hindi naman kayo pababayaan ng ating kapitan. Bakit po, Aling Inday? Ano po bang balak ni Kap? Aba, syempre, para sa kaligtasan ng aming constituents, ay magpaparanda tayo ng mga tanod gabi-gabi para hanapin ang mga gumagalang aswang. Huwag kang mag-alala, Inday. Tutulong kaming mga manggagamot dyan. Hoy, Andres! Tumigil ka nga. Paano kung mamatay ka, ha? Ay, nako. Cora, ikaw ang tumigil. Kumalma ka nga at parang mas takot ka pa kaysa sa mga kapitbahay natin. Para namang hindi manggagamot ang asawa mo. Uy, Aling Maria! Bibili po ba kayo ng gulay? Ay, oo, Hana. Sige po, akin ang listahan. Uy, Maria! Nako, kumusta na sa bahay, ha? Si Daisy. Nako, kawawa naman ang batang yun. Ulila na kagad. Umuwi raw ang kuya niya, Oh, umuwi si Dan. Yung arkitektong anak ng mag-asawang Cruz. Oo. 2 lang naman silang anak. Siya na lang ang pamilya ni Daisy. Kawawa ang batang yun. Siya pa naman ang malapit sa mga magulang niya at siya lang ang naiwan sa kanila. Eto na po lahat, Aling Maria. Ay, salamat, Hana. Ay, teka nga pala, Maria. Kailan nga palang libing? Tsaka may burol ba? Ay, ililibing na agad. Ayaw ni Dan ipaburol. Mabuti na lang din yun siguro. Para hindi nila araw-araw makita ang sinapit ng magulang nila. Oo nga naman.
Eh baka masakit sa kanila ang makitang gano'n ng mga magulang. Hayaan nyo na. Ay, sige. Mauna na ako. Sige po, bye-bye. Ay, nakakaawa talagang magkapatid na Cruz. Dahil sa pagkamatay ng mag-asawang Cruz, napuno ng haka-haka ang buong barangay namin. Maraming usap-usapan tungkol sa mga anak ng mag-asawang Cruz at sa aswang na bumibiktima sa kanila. Nang hapong yun ay mas lumala pa ang kababalaghan nang bigla na lang lumitaw ang isang kalansay sa may ilog. Ang sabi nila ay yung batang nawala raw yun. Diyos ko, sino walang puso ang gagawa nito? Parang binalatan at kinuha ang lamang loob at talagang sinadyang buto na lang ang itinira. Nay, normal po bang ginagawa ng mga aswang yon? Depende. Pero ito kasi, hindi ko alam pero parang may galit ang gumawa nun. Kakaiba eh. Hindi lang basta pagpatay para kumain gaya ng ginagawa ng mga aswang. Nagwawalang ina ng bata. Nagkakagulo sila ngayon sa barangay hall. Ano ba itong nangyayari sa barangay natin? May nangyari na naman. Po, sa barangay hall? Hindi. Sa bahay ng mga Cruz. Anong nangyari sa bahay ng mga Cruz? Nako, eto na nga. Hindi pa raw bumalik si Maria. Eh di ba kanina pa yun umalis? Oy, baka naman may pinuntahan pa. Oo nga po. Baka naman walang kinalaman yun sa mga nangyayari. Nananakot na naman po kayo eh. Aba hindi ah. Nakita nila ang suot ni Maria na may dugo. At yung pinamili niyang mga gulay kanina, abay nagkalat lang naman sa harapan ng mansyon ng mga Cruz. Diyos ko po. So, pwede nga pong kinuha rin ng aswang si Aling Maria? Yung nangyari sa bata, di ba nawala yun bago natagpo ang... Patay? Baka pinatay na ng aswang si Aling Maria. Ilang taon na rin simula nang nangyari ito at ngayon ko lang siya ulit na isipang alalahanin. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako po si Hana, graduate ng education. Lumaki ako sa probinsya. Manggagamot ang kuya at tatay ko habang may pwesto sa palengke si nanay. Hindi po ako mahilig sa mga kwentong kababalaghan talaga. Sa totoo lang, ay hindi rin talaga ako naniniwala noon sa mga kakaibang nilalang. Kahit na uso sa probinsya namin noon ang mga ganyang sabi-sabi. Pero nung ako na mismo ang naka-experience ng kababalaghan sa aming barangay, naging curious ako sa mga kakaibang nilalang gaya ng aswang. Napadpad ako sa channel nyo at sa ilang taon ko na ring pakikinig ay naisip kong bakit hindi ko rin isulat ang karanasan ko? Baka may madiskubre din ang iba at may matutunan din sila tungkol sa buhay at sa mga kakaibang nilalang gaya ng aswang. Matagal nang may chismis sa amin na may mga aswang daw talaga sa bayan namin. Pero ang sabi rin ay matagal na rin silang hindi nagpaparamdam. Mahigit 1 dekada na rin. Kaya ang paniwala ng mga tao ay baka tuluyan na nga silang naglaho sa paglipas ng panahon o di naman kaya ay lumipat na ng lugar. Maraming manggagamot sa amin at kabilang na roon ang aking tatay at kuya. Sila ang takbuhan sa tuwing may mga kakaibang sakit o nilalang sa bayan. Sila nga ang unang nakaalam na aswang nga ang may gawa ng patayan sa aming barangay. Nakita na ang katawan ni Maria. Po? Anong nangyari, tay? Aswang ba ang... Walang duda. Parang katulad lang nung sa bata. Ang kaso, itong kay Maria, hindi naman siya binalatan. Sadyang kinuha lang ang kanyang lamang loob, tapos ay pinutulan siya ng kamay at paa. Parang ang pinaglaruan eh. Iba ang bihis niya. Parang sinadya siyang bihisan ng ganoong bago patay eh. Parang pinaglaruan lang. Imposibleng gusto lang kumain ng aswang, tay. Pero sino naman pong gagawa nun kay Manang? Kilala ba siya ng aswang? Bakit galit ang aswang sa kanya? Ay, anak, Tana. Kasi naman ay ang bait-bait ni Aling Maria. Hindi niya dapat naranasan yon. Ang sama-sama ng aswang na yan. Nakakagalit talaga. Hindi na natin kontrolado yun. Ipagdasal na lang natin ang kaluluwa ni Aling Maria. Ay, grabe. Eh di ba malapit si Maria sa bunsong anak ng mga Cruz? Kawawang bata.
Kamamatay nga lang ng mga magulang niya. Gayon, yung tumayong magulang naman sa kanya ang kinuha. Oo nga pala, tungkol dyan. Hana, hindi ba't gusto mo namang maghanap ng part-time para sa tuition mo? Ano namang connect? Dumaan kanina sa palengke si Dan, yung architect na panganay. Naghahanap ng katulong. Kung gusto mo mag-apply, punta ka na lang daw sa mansyon. Nagsialisa na kasi ang mga katulong nila pagkatapos ng nangyari kay Aling Maria. Sige, puntahan ko na lang. Anak, tahan na. Magiging maayos din ang lahat. Sigurado naman akong hindi titigil ang mga kabarangay natin hanggat hindi napapatay ang aswang na yon. Hindi ko kayo mababayaan, Ana. Huwag ka mag-alala. Alam mo anak, mabuti pa sigurong libangin mo na lang yung sarili mo nang hindi mo masyadong maisip si Maria. Puntaan mo na lang kaya muna ang mansyon para sa trabaho. Sige po. O hala, sige na, magbihis ka na. Pupunta rin naman ako ng palengke. Sabay na lang kita. Opo, Nay. Aalis na rin kami ni Lucio at may pupuntahan kaming ibang barangay. O siya, mag-iingat kayo. Handa na po ako. Oh, ang bilis mo naman. O siya, sige, tara na. Ako na po muna magdadala ng bag niyo. Ay, hindi na anak. Okay na ako. Sige na, tara na. Nay, ang laki pala talaga ng mansyon ng mga krus, ano? Abay, oo. Sila lang naman ang may pinakamalaking negosyo dito sa bayan. Bakit po? Ano po bang negosyo nila? Hindi ko sigurado sa iba ha, pero ang sabi nila, may farm din daw kasi yung mga yan sa bukid. Tapos may mga building pang pinapaupahan sa Manila. Basta't nagkalat daw ang negosyo ng Pamilya Cruz. Kaya naman hindi nakapagtataka kung ganyan kalaki ang bahay nila rito sa probinsya. Pero dito po talaga sila nakatira noon pa. Sa dami po nilang negosyo sa Maynila, hindi po ba nila naisipang dun tumira? Oo. Nang minsan kumakausap yung babaeng Cruz ay sinabi niyang talagang mas gusto niya dito sa probinsya. Kaya kahit may mga ari-arian sila dun sa Maynila, ay hindi sila pumupunta dun. Ngayong wala na po sila. Tingin niyo po pupunta ng Maynila yung magkapatid? Ay mukhang malabo anak. Kasi kinuha daw architect yung panganay sa ipagagawang kalsada ni Mayor. Mabait naman po sila, Nay. Kinakabahan po ako eh. Mukhang mabait naman anak. Siguradong makakasundo mo rin yun. Sana nga po. Oh, nandito na tayo, Hana. Papasok na lang po ba ako? Parang wala namang kasing tao. Abay, tingnan mo. Ano ka ba namang bata ka? Parang ang weird, Nay. Umuwi na ba agad yung mga kamag-anak nila? Baka. Kasi nga, di ba? Pinalibing agad ang mag-asawa. Sige na. Pumasok ka na ron. Sige po, Nay. Mag-ingat po kayo. Oo, daanan kita mamaya. Pwede ko naman po kayong puntahan sa palengke. Baka hindi rin naman po ako magtagal dito. O sige, ikaw ang bahala. Sige, alis na ako. Sige po. Kaya mo to, Hana. Kaya mo to. Siguro naman may tao. Tao po! Tao po! Walang tao, aswang meron. Pito mo! Matatakutin ka pala. Nakakagulat ka naman kasi. Nervyosa ka pala eh. Casey, ano yan? Kuya, may magugulating babae dito. Magandang araw po. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Nandito po ako para maghanap ng trabaho. Sabi po kasi ni nanay, naghahanap daw po kayo ng katulong. Kaninong anak ka? Kay Corette Andres po. Si Mang Andres. Opo. Naghahanap nga ako ng katulong. Stay out lang naman. Papasok ka ng umaga at uuwi ka bago magdilim. Marunong ka ba magluto? Paglinis ng bahay? Opo. Marunong po ako niyan. Medyo marami ang gagawin mo at ikaw lang mag-isa. Pero handa naman ako magbayad ng malaki. Pero kung may re-recommenda ka rin makakasama mo, mas mabuti. Kuya, magtatrabaho siya dito? Kung papayag siya, Daisy. Papayag po ako ah. Okay, kung ganun, tanggap ka na. Talaga po? Oo, kilala ko naman ang mga magulang mo. At sa totoo lang, kailangan na namin ng katulong para maglinis. Wala rin akong madala sa bahay dahil magsisimula na kami sa proyekto namin, kaya
Gusto kong may kasama si Daisy dito. Sige po, wala pong problema. Maraming salamat po, sir. Agaan mong pagpunta rito. Hindi mo ako kailangang pagsilbihan ng pagkain pero si Daisy, dapat may pagkain na siya pagkagising niya. Pwede ka namang maagang umalis kapag natapos mo na mga gawain mo. Lutuan mo na lang ang kapatid ko ng hapunan at siya nang bahalang mag-init. Okay po. Halika, pasok ka muna. At ituturo ko sa iyo mga kailangan mong gawin. Sige po. Hala, ang nervyosa pa talaga magtatrabaho sa ating kuya. Daisy, tama na yan. At huwag mo na ulit siyang tatakutin. Maliwanag ba? Parang naglalaro lang eh. Kay G naman, matatakutin pa. Daisy, isa. Sige na, bumalik ka na muna sa kwarto mo habang ini-orient ko si Hana po. Hana. Ako nga pala si Dan at ito naman si Daisy. Kaming dalawa na lang ang nandito sa bahay dahil umalis na rin ang mga katulong namin. Dahil po sa nangyari kay Aling Maria. Huwag na lang nating pag-usapan. Tigas kasi ng ulo ni Manang Maria eh. Yung tuloy. Daisy, huwag kang sasabat sa usapan ng matatanda. Hindi naman ako bata at hindi ka ganun katanda para sa akin, kuya. Daisy, Oo na. Pero gusto ko sa basement, kuya. Doon na lang muna ako. Mas masaya din eh. hindi. Tumigil ka, Daisy. Isa, Daisy. Kainis ka! Pasensya ka na ha. Nakita mo pa talaga yun. Ayos lang po. May pagkaisip bata si Daisy kahit na mukhang magkasing edad lang kayo. Medyo mabagal daw ang development niya sabi ng doktor kaya ganun. Madalas siyang mag-tantrums lalo na kapag di nakukuha ang gusto. Kaya ako nang humihingi ng pasensya para sa kanya. Sana maintindihan mo. Kayo madalas ang magkasama dito sa bahay kaya malamang hindi maiiwasang makita mo ang pagdatantrums niya. Ikaw na lang sanang umiwas. Naiintindihan ko po. Wag po kayo mag-alala. Mahaba naman pong pasensya ko. Sisikapin ko pong makasundo ang kapatid niyo. Mas mabuti kung ganon. Sa totoo lang, gusto ko rin naman siyang magkaroon ng kaibigan. Mahirap nga lang siya magkaroon dahil sa kondisyon niya. Ako na pong bahala, sir. Sana talaga makakasundo mo. O tara, ipapakita ko sa iyo ang mga gagawin mo. Sige po. Nang araw na yon ay tinuro nga ni Dan ang mga gagawin ko bago siya umalis. Naglinis lang ako buong araw at naghanda ng pagkain kahit na nagkulong lang naman sa kwarto niya si Daisy. Bago dumilim, hinanda ko na ang hapunan ni Daisy bago umalis ng bahay. Daisy, mauna na ako ha. Nasa baba lang ang pagkain mo ha. Sige. Ay, hindi ba sila natatakot sa bahay na to? Ang laki-laki tapos sila lang dalawa. Teka, bakit parang mabaho? Amoy nabubulok? Wala naman yun kanina ah. Bukas na nga lang yan. Kailangan ko na rin umuwi. Hana? Ikaw ba yan? Aling Inday, saan po kayo? Ay, papunta ako sa bahay nyo. May hihingin ako sa nanay mo eh. Ah, maaga po palang nagsara si nanay. Pupuntahan ko sana siya sa palengke eh. Uwi na lang din po pala ako. Teka, saan ka ba nang galing? Sa mansyon po ng mga Cruz. Nagtatrabaho po ako doon bilang katulong. Ano? Nagtatrabaho ka sa mga Cruz? Opo. Kailangan ko po kasi ng perang pang tuition. Alam niyo naman pong mahirap ang buhay. Bakit parang gulat na gulat naman po kayo? Hindi ka ba natatakot dahil sa nangyari kay Maria? Kung ang ibang katulong nga ay nagsialisan matapos ng nangyari kay Maria eh. Ikaw naman ang pumasok. Naku naman, Hana. Aling Inday, ano naman pong connect ni Aling Maria sa mga Cruz? Yung mga katulong na umalis, natakot sa mga aswang. Di naman porket nandun ako sa mga Cruz at namasukan nandun si Aling Maria ay dapat na akong matakot. Abay, bakit hindi? Yung mag-asawang Cruz, pinatay ng aswang. Si Maria na katulong nila, pinatay din ng aswang. Aba, baka ikaw naman ang sumunod. Hindi naman po siguro Aling Inday, baka nagkataon lang po. Naku, Hana, mag-iingat ka pa, Ninoy. Hindi pa rin natin sigurado.
Nag-iingat naman po ako, Aling Inday. Salamat po sa concern. O Inday, nagkasabay pa kayo ni Hana. Nay, mana po. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Nagkasalubong kasi kami sa daan, Mare. Pupuntahan ka pala dapat sa palengke. Mabuti na lang at nakasalubong ko kaya nagsabay na kami rito. Pasok ka na, Mare. Nak, naganda na ako ng pagkain natin. Parating na rin ang tatay at ang kuya mo. Sige po, bihis po muna ako. Sige, anak. Mare, ano nga ulit yung hihingin mo? Ay, yung sinabi mo kahapon na gamot para sa pananakit ng katawan. Ay, hindi naman siguro. Baka nagkataon lang talaga na ang mga unang biktima ng aswang nakatira sa mansyon. Kasi ano namang koneksyon ni na Aling Maria at ng mag-asawang Cruz, bukod sa mag-amo sila. Ito naman si Aling Inday yung nakakatakot tuloy. Tama bang nagtrabaho ko sa mga Cruz? Ay, naku, bahala na. Basta, mag-iingat na lang ako. Kailangan ko talaga ng pera. Nay, umalis na po si Aling Inday. Oo! Nagmamadali pa nga't ayaw abutan ng dilim. Ang isang yun, takot na takot sa aswang. Gutom ka na ba? Mauna ka na lang kumain. Ay, teka. Ano nga palang nangyari sa pagpunta mo sa mga Cruz, ha? Tanggap na po ako, Nay. Nagsimula na nga po ako kanina kaya natagalan din ako. Nako, mabuti naman anak. Mabait naman ba yung panganay, ha? Hindi naman ba mata pobre at masungit? Ay, hindi naman po, Nay. Sobrang bait nga po ni Sir Dan eh. Yung kapatid niya lang po ang medyo mahirap pakisamahan. Yung binabantayan ni Maria noon? Opo. Bali-balita nga anak na medyo isip bata yon. Alam mo na, hindi normal. Nay, sinabi nga po ng kuya niya. At kanina nga lang po nakita ko kung paano siya mag-tantrums eh. Kasi hindi na kung ang gusto niya. Nako, mag-ingat ka kung ganun anak. Alam mo na, hindi natin alam kung anong pwedeng magawa ng mga taong gaya niya. Mag-iingat ka. Tingin ko hindi naman po siya nananakit. Huwag po kayo mag-alala. Kaya ko naman po si Daisy. Kakayanin. Pero, hindi pa rin po ako magiging kampante. Ay anak, mabuti ng malinaw. Kwentuhan mo pa ako. O anong gagawin mo sa bahay? Ikaw lang ba mag-isang katulong nila? Hindi ba sila kukuha ng iba? Aba, paano na lang pag may klase ka na? Naghahanap naman po, Nay. Kaso mukhang ako palang yatang naglakas loob na mag-apply. Linis at luto lang ako, Nay. May labandera naman sila. Oh, talaga ba? Ay, kilala ko ang labandera nila eh. Si Melda. Tama. Siya yung huling alam ko na naglalaba para sa mga Cruz. Siya pa rin ba ang labandera nila ngayon, anak? Siguro po. Hindi ko naman kasi tinanong kung sinong labandera nila. Aba, basta, sa pagkakaalam ko ay siya. Ay baka hindi umalis. Sa bagay isang beses sa isang linggo lang naman yung nagpupunta para maglaba. Tapos ang alam ko, ay kinukuha lang naman niya mga labahin sa mansyon at sa kanila siya naglalaba dahil may mga katulong yon. Pero hindi nga, Nay. Bakit ikinukonekta sa mga Cruz ang nangyayari tungkol sa patayan ng aswang? Baka naman kasi coincidence lang. Yung mag-asawang unang pinatay anak Yun na nga po, biktima rin sila. Ang kinakatakutan lang naman ng mga tao ay baka target daw ng aswang ang pamilyang Cruz. Kaya takot silang madamay gaya ng nangyari kay Maria. Paano yung batang pinatay? Ay, naku, Nay. Basta, wag mo na lang isipin yon. Magdala ka na lang lagi ng pangontra sa aswang ha at huwag ka magpapadilim sa daan. Ipapahatid na lang din kita sa kuya mo kada umaga. Salamat po, Nay. Naku anak, pasensya ka na. At kailangan mo pang magtrabaho para pang matrikula. Alam mo naman kung kaya lang namin ng tatay mo. Nay, wala po yun. Ano ka ba naman? Ay, ang swerte namin sa inyo ng kuya mo. Nanay talaga, ang drama. Mamaya maiyak ka pa. Rudy! Hoy, ayos ka lang ba? Ay bakit ka humahangos? At bakit ka duguan? Mang Rudy? Ay, tulungan niyo ko. Si Ida. Po? Ano nangyari kay Ida? Nawawalangan ako. Iniwan ko lang siya saglit sa bahay. Pagkabalik ko, wala na siya. Puno ng dugo ang sala at nandun ang damit na suot niya. Tulungan niyo ako, Mare. Hindi ko kayang mawala ang anak ko. Diyos ko po. Nay. Kuya! Oh,
Bakit ka natataranta, Mang Rudy? Teka, ano nangyari sa inyo? Kuya, si Ida. Kinuha ng aswang si Ida. Ano? Tulungan niyo ako. Parang awan niyo na. Ang anak ko! Ida! Diyan lang kayo. Magtatawag ako ng kasama. Mag-iingat kayo, anak. Diyos ko, si Ida. Rudy, tumayo ka dyan. Halika rito. Hana, tulungan mo ako. Opo. Si Ida, Mare, ang anak ko! Huwag kang mag-alala, pare. Gagawin nila ang lahat para makuha si Ida. Hahanapin nila si Ida. Papatayin ko ang aswang na yon. Papatayin ko siya! Hindi ko siya mapapatawad! Bakit si Ida? Anong kasalanan ng anak ko sa kanya? Ang bata-bata pa ni Ida. Mare, hindi siya pwedeng mawala. Hindi ko kaya. Si Ida na lang ang meron ako. Oo, alam namin. Manalig lang tayo, pare. Paniwala lang tayo. Maliligtas nila si Ida. Huwag tayong mawalan na... Hana! Oy, saan ka pupunta? Susundan ko sina Kuya. Ay, Hana, hindi! Babalik ako pag nakita ko na si Ida, Nay. Huwag kayo aalis dyan. Hana! Bumalik ka dito! Hindi ko sinagot si nanay at nagtuloy-tuloy ako sa paglalakad. Nagkakagulo na ang mga kapitbahay, kakahanap kay Ida. Kuyom ang mga kamay at mabilis akong naglakad. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta ang alam ko, gusto kong hanapin si Ida at gusto kong patayin ang aswang. Naglalakad ako nang biglang may marinig ako doon sa kagubatan, kaya napatakbo ako doon. Ida? Ida? Ida, nandito ka ba? Ida, ako to, si Ate Hana. Ida? Hana? Daisy? Teka, anong ginagawa mo rito? At bakit duguan ka? Sugat! May sugat ako! Nadapa ka ba? Bakit ang laki ng sugat mo sa tuhod? Bakit ka ba nandito? Nasaan ang kuya mo? Wala pa ba? Tayo ka dyan. Dali, mapanganib dito. Halika na. Hinahanap ko si kuya. Wala pa siya. Natatakot ako. Tapos may humahabol sa akin. Napunta ako rito. Tapos nadapa ako. Tahana, nandito na ako. Halika na. Ihahatid na kita sa inyo, okay? Gagamutin ko ang sugat mo, okay? Huwag ka nang umiyak. Bakit ikaw ang umiiyak? Ha? Hindi. Sige na, halika na. Kapit ka sa akin, okay? Okay. Hindi mo ba nakita si kuya? Wala pa siya eh. Ang tagal-tagal niya. Hindi ko alam eh. Akala ko nakauwi na siya. Ang daya-daya ni kuya. Tagal-tagal niyang umuwi. Wala akong kasama. Malungkot. Daisy, Tana, okay? Halika na. Malapit lang naman ang bahay niyo rito. Narinig mo yun? Sino yun? May hinahanap sila. May nawawalang bata. Nawawalang bata? Oo. May nawawalang bata. Kinuha ng aswang. Kaya hindi ka dapat nandito sa labas. Baka ikaw naman ang kunin. Aswang? Yung pumatay kay mama at papa? Ayoko nun. Si kuya kasi, ang tagal-tagal niya eh. Kainis. Sana si kuya. Kainis. Tana, okay? Darating na rin ang kuya mo. Sigurado ako. Tara na, okay? Okay. Siguradong busy lang ang kuya mo kaya matagal siyang nakauwi. Ayaw niya lang sa akin. Ayaw niya dito. Di naman yan uuwi kung di namatay sina mama at papa. Ayaw niya sa akin. Daisy, hindi totoo yan. Siguradong mahal ka ng kuya mo. Sige na, nandito na tayo sa bahay niyo. Upo ka muna dyan, okay? Kukunin ko lang ang first aid niyo. Okay. Bilisan mo ha. Takot ako. Oo, teka lang. Hana, matagal ka pa ba dyan? Natatakot na ako. Please. Oo na, nandiyan na! Eto na, oh. Eto na.
Nakakatakot mag-isa dito. Hindi ka pala sanay mag-isa. Hindi. May kasama ako lagi pero wala na siya. Si Manang Maria, no? Oo. Saka sina mama at papa kasi hindi nila ako iniiwan eh. Di kagaya ni kuya. Daisy, hindi naman gusto ng kuya mo na hindi ka samahan. May trabaho lang kasi talaga siya. Hindi mo lang kasi alam Ang alin? kung bakit ayaw ni kuya sa akin. Ha? Aray. Sorry, pasensya na. Sorry. Okay lang. Siguro nagtatampo ka lang sa kuya mo, kaya mo nasasabing mga yan. Baka. Hayaan mo na. Magiging maayos din kayo ng kuya mo. Sana. Sana ikaw na lang ang kapatid ko. Pwede mo naman akong tawaging ate. Talaga? Oo naman. Ganun din naman si Ida sa akin eh. Sino si Ida? Yung batang nawawala. Hala? Yung hinahanap mo? Oo. Okay ka na ba dito? Ano kasi? Makakalis ka na, Hana. Ayos na kami rito. Sir Dan. Kuya! Sige na, Hana. Umalis ka na. Opo. Daisy, bukas na lang ulit. Sige po, bye-bye. Bye! Ano, may nakita ba kayo? Wala silang nakita. Pati ang mga tao sa kabilang bahagi wala ring nakita. Lumalalim na ang gabi. Hindi tayo pwede magtagal dito. Alam niyo namang may gumagala. Baka tayo ang isunod. Hindi pwedeng may mabiktima na naman. Dapat nating mas paigtingin pa ang pagbabantay. Tay! Oh. Kuya! Hana, anong ginagawa mo dito? Anong titigil na kayo? Nahanap na ba si Ida? Tay, hindi pwedeng tumigil. Hindi pa nahanap si Ida. Hana, huminahon ka. Hindi! Hindi pwedeng hindi mahanap si Ida ngayon, kuya. Pag hindi siya nahanap ngayon, pag hindi siya nailigtas, Oo, alam namin. alam niyo naman pala eh, pero bakit kayo titigil? Hana, kumalma ka sabi. Bakit ka ba nandito sa labas ha? Anak, inalugog na namin ang buong paligid pero ni isa ay walang nakakita kay Ida. Lumalalim na ang gabi at hindi tayo pwede magpalaboy-laboy. Wala rin tayong magagawa kung tayo ang mabibiktima ng aswang. Hindi naman kami titigil, anak. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nakikita si Ida. Pero baka hindi na siya abutan ng bukas, tay. Alam mo naman ang nangyayari sa mga batang nawawala rito. Pag hindi siya nakita ngayon. Alam ko. Kosya, kami na lang muna ni Lucio. Esteban at Ardel ang maghahanap. Yung iba, umalis na kayo at bumalik na sa bahay ninyo. Sa mga magroronda, huwag kayong maging kumpiyansa. Kuya, sama na lang ako. Gusto kong sumama. Hindi. Tigil ka, Hana. Kami na ang bahala sa paghahanap kay Ida. Sige na, umalis ka na. Pero tay, Sige na, ihatid na kita sa bahay. Tara na. pero kuya. Huwag nang matigas ng ulo, Hana. Tara na. Hana! Lucio, ang anak ko. Nasaan si Ida? Mang Rudy, hindi pa po namin nakikita si Ida. Ano? Anong hindi niyo pa nakikita? Pero hindi po kami titigil, Mang Rudy. Babalik po ako doon para ipagpatuloy ang paghahanap. Kasama si tatay at iba pa. Sasama ako. Ako mismo ang papatay sa aswang na yon kapag nakita ko siya. Kayong bahala. Hana, huwag matigas ang ulo. Dito ka lang. Hindi ka alis. Huwag mong iwan si nanay. Lucio, mag-iingat kayo. Alis na po kami, Nay. Isara niyo na maigi ang pinto at mga bintana. Babalik din po agad kami ni tatay. Hana, huwag matigas ang ulo. Tulala lang akong nakatitig sa papaalis na si kuya. Halos hindi kami nakatulog ni nanay ng gabing yon, lalo na ng madaling araw nang umuwi sina kuya at tatay. Pero wala silang nahanap na katawan. Hindi ko na alam ang gagawin. Hanggang sa trabaho kinabukasan ay tulala pa rin ako. Hi, Ate Hana.
Magandang umaga, Daisy. May breakfast na? Oo, halika. Kain ka na rito. Sabay ka na ate, kumain ka na ba? Ayos lang ako. Maglilinis lang ako sa sala. Sige na, kumain ka na dyan. Hindi. Daisy, Hindi ka naman okay. Nakikita ko sa mga mata mo hindi ka okay. Sige na, please. Halika na, samahan mo na akong kumain. okay, sige. Sasamahan kita. Yay! Thank you, Ate Hana. Halika, dito ka oh. Nako, paborito ko tong mga niluto mo. Paano mo alam? Ha? Niluto ko lang naman kung ano yung nasa ref nyo. Basta, ito ang mga paborito ko, ate. Gustong gusto ko ang mga to eh. Lalo na ngayon kasi ikaw palang nagluto. Salamat. Walang anuman. The best ka, ate. Ay, saya mo yata ngayon Ayos na kayo ng kuya mo, no? Ha? Di ah. Di nga niya ako kinakausap eh. Pinagalitan pa ako. Ha? Bakit ka naman pinagalitan? Dahil sa sugat ko. Nag-aalala lang yun. Bahala siya. Parang siya si Manang. Patigas ulo. Kainis. Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala. Ko naman, ate. Bakit ka matamlay? Inang away ba sa'yo? Pinagalitan ka rin? Hindi. Nag-aalala lang ako. Saan? Kay Ida, yung batang nawawala. Hindi pa rin kasi siya nakikita eh. Natatakot ako sa kung ano pwedeng mangyari sa kanya. Bakit? Ano bang mangyayari sa kanya? Hindi mo ba nababalitaan yung mga nawawalang bata? Pagkatapos ng mga magulang mo, sila naman ang binibiktima ng mga aswang. Nawawala sila. Tapos kinabukasan, natatagpo ang patay na. Pinapatay ng aswang. Natatakot akong mangyari yun kay Ida. Yun ba? Aswang, pumatay kina mama at papa. Kawawa pala siya. Buti niyo lang hindi ako kakainin ng aswang. Ha? Anong ibig mong sabihin? Eh kasi kapatid ako ni kuya. At kasama ko siya. Poprotektahan ako nun kahit galit siya sa akin. Mawawala din ang galit nun. Nagalit lang yun kasi nga lumabas ka ng bahay kagabi. Eh alam mo namang mapanghanib ang lumabas. Huwag mo na lang ulitin yan para hindi na magalit ang kuya mo sa'yo. Ate, anong gagawin mo pagkatapos mong maglinis? Maglilinis ako ng bakuran nyo at kung ano pang pwedeng linisin. Tapos magluluto ako ng tanghalian. Laro tayo. Daisy, hindi pwede. Nagtatrabaho ako eh. Matagal pa maglinis. Tulong na lang ako para pagkatapos maglaro na tayo. Na, ako na lang. Ayaw mo makipaglaro sa akin. Hindi naman sa ganun. Ang akin lang, oras kasi ng trabaho to, Daisy. Hindi ako pwede makipaglaro. Sige na, please. Pagkatapos lang naman ng mga gagawin mo ako makikipaglaro eh. O siya, sige. Pwede bang mamayang hapon na lang? Paniguradong matatapos ko ng paglilinis pagkatapos ng tanghalian. Talaga? Yay! Sige na, kumain ka na. Thank you po, ate. Ang saya-saya ko. Salamat din. Kahit pa paano napapagaan mong loob ko. Ang bigat-bigat kasi ng loob ko dahil hindi pa nakikita si Ida. Huwag kang mag-alala. Makikita mo rin siya. Baka mamaya makita mo ni. Sana nga. Bilisan na natin kumain para makapaglinis ka na. Tapos, matapos ka na. Maglalaro na tayo. O sige na, sige na. Nakipaglaro nga ako kay Daisy kinahapunan. Naawa naman kasi ako at mukhang wow talaga siya sa kaibigan at kalaro. Maagang dumating si Dan kaya umalis na rin ako pagkatapos kong maghanda ng hapunan nila. Ayaw pa nga akong paalisin ni Daisy pero sinaway siya ng kuya niya. Pumunta ako ng palengke pagkatapos pero isang kahindik-hindik na pangyayari ang naabutan ko. Ida! Hindi! Anak ko! Anak! Ida! Hana! Hana! Hindi! Naibitiwan niyo ako! Si Ida yan! Bitiwan niyo ako! Oo anak, si Ida yan. Tama nga ang hinala mo. Wala na siya anak.
Kahit na mag-uumaga ng umuwi tatay mo, hindi pa rin siya nahanap. Kanina lang siya natagpuan sa likuran ng pwesto ni Rooney. Sa isang drum, puno ng yelo. Pero wala. Mukha na lang niya ang may balat. Wala na si Ida, anak. Wala na siya. Hindi na, Ida. Ayoko. Hindi pwede ito, Nay. Anak, tahanan. Tahanan. Ano na, Kap? Ilang bata pa bang dapat mamatay, ha? O ano? Hanggang ronda lang tayo? Teka lang naman, Lucio. Hindi naman ginusto ng asawa ko ang nangyayari. Aba, ginagawa niya naman ang lahat ng kanyang makakaya. Gaya ng ginagawa niyo rin naman ang sa inyo. Nagtutulungan naman tayong lahat dito. Tama na yan, Lucio. Walang magagawa kung mag-aaway-away tayong lahat. Ang mabuti pa ay mas pag-igihan pa natin ang paghahanap. Huwag na tayong magsisiya. Andres! Andres! Oh, Mang Leo, anong meron? Bakit ka nagmamadali at tumahangos? Ang apo ko! Nawawala ang apo ko. Oh, Diyos ko! Ano na bang nangyayari? Tara, puntahan natin. Esteban, samahan niyo si Lucio. Puntahan ninyo ang huling pinuntahan ng apo ni Leo. Nay! Anak, tahan na. Tahan na. Halika na. Tutulungan pa natin si Rudy na ayusin ang labi ni Ida. Tahan na, anak. Hindi ko kaya to, Nay. Hindi ko kaya. Si Ida yun eh. Si Ida, parang kapatid ko na yun eh. Alam ko, anak, alam ko. Pero nangyari na. Kailangan na nating tanggapin yun. Ida. Ida. Halika na, tara na. Kayo na ang bahala kay Rudy, ha? Oo, Mare. Kami nang bahala rito. Salamat. Pupunta rin kami mamaya. Aayusin ko lang itong anak ko. Sige, Mare. Tara na, anak. O, ito. Uminom ka na muna. Hindi ko mapapatawad ang aswang ngayon, Nay. Hindi. Alam ko, anak. Dahil maging ako rin. Galit na galit din sa kung sino man ang aswang na yon. Kailangan na natin siyang makita, Nay. Kailangan natin siyang mahuli. Hindi naman sumusuko ang ama at kapatid mo, Hana. Hindi sila papayag na patuloy na manakit ang aswang na yon. Lahat ng tao rito pinaghirapan ng kapayapaang meron tayo ngayon. Kaya hindi sila papahayag na bumalik tayo sa panahon ng mga lolo mo na puno sila ng takot sa mga aswang. Pag nakita ko ang aswang na yon, ako mismong papatay sa kanya. Siya, tahan na, anak. Tahan na. Sundan niyo, bilis! Andres! Andres! Ang tatay mo! Nay! Lucio! Anong nangyari? Diyos ko! Andres! Nay, bakit po? Ang ama mo, Hana! Tay, bakit ang dami mong dugo? Ahis lang ako. Tapos lang ito. Ano po bang nangyari? Saan galing ang sugat na yan? Nakita na namin ang aswang. Pero hindi namin nakita ang mukha. Naganyong baboy agad nang makitang paparating kami. Hinamol namin pero inatake ako ng baboy. Kaya ito. Sinasabi na nga ba? Yun yung sinabi ko, hindi ba? Yung nakita naming baboy. Sabi na aswang yun eh. Susundan ko sila. Andres! Lucio! Ay, Diyos ko! Inday, anong nangyayari sa'yo? Sugatin din ang iba nating kasama. Halos lahat sila ay may mga sugat. Ang lakas ng aswang na yon, Andres. Nakakatakot ang galit niya. Kitang-kita ko kung paano niya balibagin si Esteban at ang iba. Hindi ako makapaniwala. Grabe ang lakas niya. Pumasok na muna kayo. Bilis! Ay, Diyos ko! Ano bang nangyayari sa barangay natin? Alam niyo bang may mga nagsilikas na sa ibang barangay? Ayaw nilang sumunod na maging pagkain ng aswang na yon, kaya nagsialisa na sila. Ano po? Alam niyo, kinukumbinsi ko na nga rin ang asawa kong umalis na lang kami rito. Kaso ang isang yon, ayaw niya namang iwan ang mga kabarangay niya.
Pero kung ako lang ang papipiliin, matagal na akong umalis. Ayoko maging pulutan ng walang hiyang aswang na yon. Kakaiba nga ang aswang na yun. Parang hindi siya pangkaraniwan. Anong ibig mong sabihin, kuya? Bukod sa sobrang lakas niya, parang hindi niya ginagawang pagpatay para makakain lang. Parang maliban doon, ay talagang gusto niya lang pumatay. Parang may galit. Sobrang galit at pagkamuhi. Paano mo naman nasabi yan? Kita ko sa galaw niya at sa gigil niya ng dambahan niya si tatay. Oo, parang ang tindi nga ng galit ng aswang kung hablutin niya ang mga kasamahan namin. Para talaga siyang galit na galit sa mga kasamahan namin. Kung tama man ang mga hinala nyo, mas mabuting magdoble ingat tayo. Palagay ko'y nasa malapit lang ang aswang na yun. Baka nga isa pa sa mga nakasama natin. Kailangan nating maging mapagbatyan. Dapat hindi tayo magkakampante. Baka mamaya niyan ay nasa tabi lang pala natin ang aswang. Ay, Diyos kong mahabagin. Patnubayan niyo sana kami. Iligtas niyo kami sa demonyong gusto kaming gawing pagkain. Madilim na. Aling Inday, nasa na ba si Kap? Ihatid ko na lang po kayo pa uwi. Ay, naku, salamat. Nasa kabilang barangay pa si Kap. Gusto niyo na rin humingi ng tulong sa mga kalapit na barangay. Sana'y tumulong naman sila. Kailangan na kailangan natin ng maraming tao ngayon. Sige, Inday. Mag-iingat kayo. Lucio, bumalik ka kaagad. Opo, Nay. Mag-lock po kayo ng pinto. Hana, kunin mo yung ibang halamang gamot. Opo. Nagkagulo ang buong barangay namin dahil sa pag-ataking yun ng aswang. Kinabukasan, nag-alsa balutan ng mga kapitbahay namin. Napailing na lang ako habang papasok ng mansyon, pero agad din akong napatigil nang marinig kong nagtatalo ang magkapatid sa sala. Saktong lumingon si Dan sa aking banda, kaya nakita niya ako. Magandang umaga po. Hana, nandiyan ka na pala. Oo. Masama bang timing ko? Hindi naman. May pinagtalunan lang kami. Alam mo naman ang isang yun. Oo nga. Ana, Bakit? bakit ang daming nag-aalisan sa barangay natin? Kahapon, kinuyog si Kap sa barangay hall. Wala ka bang nabalitaan kahapon? Sumugod na naman ang aswang. May lumitaw na namang katawan ng bata. Tapos may nawala ulit. Hinabon nila ang aswang. Pero hindi nila nahuli. Masyadong malakas. Narinig ko nga. Gustuin ko mang tumulong. Mas kailangan ako ni Daisy. Ayos lang. Marami na rin naman sila. Kamusta ang pamilya mo? Okay naman. Nasugatan si tatay pero hindi naman ganun kalala. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Hindi na. Nakakahiya. Hindi. Basta magsabi ka lang. Okay lang talaga kami. Huwag mo na kaming isipin. Pambawi ko na rin sa'yo kasi mukhang nakakasundo mo si Daisy. At okay naman siya sa'yo. Alam niyo po, simple lang naman ang gusto ng kapatid niyo. Gusto lang niya na may kalaro siya. Gusto niya lang ng atensyon niyo. Ang sabi niya kasi, napagalitan mo siya. Dahil kailangan niyang gumising. Kailangan niyang matutong hindi lahat ng gusto niya ay makukuha niya. Alam mo, Hana, minsan hindi ko na kilala ang kapatid ko. Parang hindi ko na siya kapatid. Anong ibig mong sabihin? Wala. Alam mo, mas mabuti pang huwag ka na lang muna magtrabaho ngayon. Teka sir, bakit naman po? Para sa kabutihan mo rin naman to. Hindi ba nagluluksa ka pa sa kaibigan mo? Day off mo na to. Pero sir, Dan, wag na sir. Nakakatanda ang sir eh. pasensya ka na. Sige Dan, pero sigurado ka bang hindi mo kailangan ng katulong ngayon? Tsaka, hindi ka ba papasok sa trabaho? Dito lang ako sa bahay ngayon. Kaya may kasama naman si Daisy dito. Sige. Paano? Aalis na ako. Sige Hana, salamat. Salamat din sa day off. Saan ka pupunta? Daisy? Daisy, bukas na lang tayo maglaro ha. Pinag-day off kasi ako ng kuya mo.
Kaya hindi muna ako magtatrabaho ngayon. Bukas na lang ulit, ha? Daisy? Pinaalis mo siya? Naku, hindi. Hindi, Daisy. Pinagpapahinga lang ako ng kuya mo. Huwag kang mag-alala. Nandito naman siya. Wala daw siyang trabaho ngayon. Ayoko. Ayoko sa kanya. Ikaw ang gusto ko. Ayoko sa kanya. Daisy, tumigil ka. Ayoko nga sa'yo. Dito lang ako kay Ate Hana. Pitiwan mo si Hana, Daisy. Ayoko nga. Daisy, babalik naman ako bukas. Hindi lang ako magtatrabaho ngayon. Ayaw mo na rin sa akin? Daisy, anong nangyayari sa'yo? Iiwan mo rin ako. Daisy, ang sakit ng kuko mo. Daisy, bitawan mo siya. Halika na rito. Hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi ka aalis. Sa akin ka lang. Hana, umalis ka na. Sige na. Sir, ano yung mga kamay ni... Ano yung... Sinabi nang umalis ka na. Opo. Ano yun? Para siyang baliw na limaw. Bakit ganun ang mga kamay niya? Bigla na lang naging maugat at yung mga mata niya ang pula. Hana, Kuya! ano nangyari sa'yo? Bakit parang hinihingal ka? May tinatakbuhan ka ba? Kuya, yung kapatid ni Sir Dan. Pinauwi na muna kasi ako ni Sir Dan eh. Mabuti na lang din at pinauwi ka niya. Tara na, may pag-uusapan tayo. Anong pag-uusapan natin? Gustong umalis ni nanay ng bayan. Ano? Sige na, tara na. Nay? Tay? Hindi tayo pwedeng tumakbo. At bakit hindi ha? Eh yung ibang mga kasama natin nagtakbuhan na. Kailan mo ba kasi matatanggap na hindi sa lahat ng oras ay kailangan mong lumaban ng harapan? Sikap nga nagaan sa balutan na. Nay? Tay, ano nangyayari? Eh itong tatay mo, ayaw pang umalis dito kahit unti-unti nang namamatay ang mga tao rito. Hindi mo ba talagang maintindihan? Umalis na tayo habang kaya pa natin, Andres. Sa lakas ng aswang na yon, tingin mo kakayanin mo mag-isa? Tingnan mo nga mga kabahayan sa tabi natin. Isa-isa na silang umaalis. Eh sino na lang matitira dito ha? Ikaw? Tayo? Eh hindi gumagaling ang mga sugat mo? Ano? Kaya mo siya mag-isa? Nababaliw ka na! Oo nga po. Bakit parang lumala lang mga sugat niyo, Tay? Malakas na aswang ang umatake. Hindi madaling pagalingin ang mga sugat na binibigay nila. Yun na nga! Sa tingin nyo, hindi susugod ang aswang na yon dito ha? Pagkatapos nyo siyang pagtulungan? At susuko na lang tayo. Saan tayo pupunta ha? Nandito na ang kabuhayan natin. Nandito ang bahay natin. Nandito ang buhay natin. Kailangan nating mapatay ang aswang na yon para bumalik tayo sa dati. Hindi nga natin kilala kung sino ang aswang. Hindi ka ba nakikinig, Andres? Maghahanap na naman kayo ha? Tapos ano? Aatakihin kayo. At kung hindi masusugatan, mamamatay kayong lahat. Hindi ako aalis dito, Cora. Kuya, Bakit? Ano mukha yan ha? di ba nakita niyo na yung aswang? Nahagip lang namin pero hindi rin naman talaga namin nakita ang mukha. Kaya nga wala rin kaming ideya kung sino siya. Pero pakiramdam ko, hindi rin naman namin siya makikilala kung normal na tao siya. Kasi ibang-ibang itsura niya pag nagiging aswang siya. Bakit Ana? Bakit ka tulala ha? May naisip lang ako. Hindi ko alam pero masamang kutob ko, kuya. May pinaghihinalaan ka bang aswang? Oo, pero kasi hindi ko sigurado. Ayoko rin namang maging judgmental. Sino? Kuya, hindi naman ako sure. Ayoko magkamali. Baka mamaya hindi naman pala siya tapos... Sino nga? Ang dami mong pasikot-sikot. Sa labas muna tayo. Ha? Bakit pa? Basta tara na. Oo na. O ano? Nasa labas na tayo. Sinong pinaghihinalaan mo at bakit? Yung kapatid ni Sir Dan. Oh. Si Daisy. Ano? Medyo may pagkaisip bata nga kasi yun, di ba? Grabe rin ko mag-tantrums. Lalo na kapag hindi nasusunod ang gusto. So ayun, sinabihan ako ni Sir Dan na mag-day off muna ako. Dahil sa nangyari kay Ida. Kaya wala akong trabaho ngayon. Kaso si Daisy ayaw niya.
nagwala siya kanina. Tapos, nakakatakot kuya. Habang nagwawala siya, hawak siya ni Sir Dan. Parang gusto niya akong sakmalin. Tapos ang daming ugat na lumilitaw sa mga braso niya. At ang pula-pula ng kanyang mga mata. Ngayon mo lang ba siya nakitang ganun? Oo. Kasi nung unang nagtantrum siya, nung unang araw ko, hindi naman ganun kalala. Hindi ko alam kung guli-guli ko lang yon. Basta sa mga kababalagang nangyayari o talagang totoo. Pero kasi ayoko magpadalos-dalos. Baka naman kasi hindi talaga. Tama ka. Hindi tayo pwedeng kumilos ng walang ebidensya. Ako nang bahala. Anong gagawin mo kuya? Magroronda ako mamaya. Babantayan ko ang mansyon ng mga Cruz. Sige kuya. Atin-atin lang muna to. Huwag mo munang sabihin kahit kanino. Hanggat wala tayong nakukuhang matibay na ebidensya, mas mabuting hindi pa nila tumalaman. Oo kuya. Tay, saan ka pupunta? Maghahanap ako ng aswang. Tay, hindi ka pa pumagaling. Ako nang bahala kay tatay. Pumasok ka na sa loob. Mag-iingat kay kuya. Kayo rin ni nanay. Nay, Hindi ko maintindihan yung tatay mo. Gusto yatang mamatay sa bayang ito. Dapat talaga doon pa'y kinumbisi ko na siyang umalis. Di sana hindi na tayo inabot ng malas na aswang na yan. Nay, tahan na po. Baka kayo naman po magkasakit niyan. Talaga magkakasakit ako sa tigas ng ulo ng tatay mo. Ayaw makinig. Bigyan na lang po muna natin ng pagkakataon si tatay. Baka naman po ngayon mahanap na nila ang aswang. At hindi na natin kailangan umalis pa dito. At ano na naman ha? Hindi pa nga magaling ang sugat niya. Paano kung mapuruhan na siya? Baka mamatay na talaga siya. Nay naman, huwag naman po kayo mag-isip ng ganyan. Ano yun? Teka, lalabasin ko po. Sasama ako. Ano pong nangyayari? Aling Inday? Hindi! Hindi pwede to! Diyos ko po! Inday, anong... Cora, tingnan niyo ang nasa bubong ninyo. Po? Ay, Diyos ko po! Rudy, ano ito? Andres, nasa bubong ninyo si Cap. Wala nang lamang loob. Nagpaalam lang siyang aalis at may kakausapin. Pero hindi na siya bumalik kagabi. Hindi! Asawa ko! Diyos ko po. Mas lalong natakot ang mga tao ng araw na yun, lalo na nang lumitaw pa ang dalawang katawan ng bata sa palengke. Hindi na napigilan ng mga taong umalis. Maging si nanay ay hindi na rin nagpapigil. Nag-away sila ni tatay, pero sa huli ay nanaig si nanay. Ayaw umalis ni tatay kaya nangako si Kuya Lucio na sasamahan ito at susunod na lang sa amin. Nay, aalis po ako. Huwag ka nang magpagabi. Sabihin mo na lang kay Sir Dan. Tatapusin ko lang po ang mga naiwang trabaho at uuwi na agad ako para makaalis na tayo. Sige, Una na po ako, Nay. Sina Kuya Tatay, umalis na ba? kanina pa. Bilisan mo doon at gusto ko nang makaalis dito. Opo, bye na po. Magandang umaga po, Sir Dan, Daisy. Ang weird. Walang tao. Nasaan dalawang yun? Di bali na nga. Maglilinis na lang ako at ang matapos na. Para makaalis na rin ako. Pero teka, paano ako magpapaalam? Mamaya ako naiisipin yun. Ayun, baho. Sa basement nang gagaling. Teka nga. Baho, ano ba yan? Anong amoy? Daisy? Nasaan ka? Nandito sa likod mo. Daisy! Hello, Ate Hannah. Daisy? Nasaan tayo? Bakit ang baho? Ay!
Ikaw ang aswang! Ikaw ang pumatay kay Ida! Ang galing. Magaling, Ate Hana. Ano gagawin mo? Huwag kang lalapit. Sayang. Gusto pa naman sana kita. Kaso iiwan mo rin pala ako. Iiwan mo rin ako gaya ng kuya ko. Ng pamilya ko. Daisy, wag! Please, huwag kang lalapit! Bakit? Takot ka? Nandidiri ka sa akin? Daisy, bakit mo ginagawa to? Bakit mo sila pinatay? Si Ida! Ida na naman. Buti na lang pala pinatay ko. Kaagaw ko yun sa'yo. Ano? Walang iya ka! Hayop ka, demonyo! Mas demonyong pamilya ko, no? Ikinulong nila ako. Ayaw akong palabasin. Ni ayaw akong paglaruin. Nasa basement lang ako lagi. Ayoko nun. Lagi bang hayop ang pinapakain sa akin? Ayoko. Pangit ng lasa, nakakasuka. Mas gusto kong tao. Lalo na bata. Masarap. Hayop ka! Mas hayop sila. Mas pinili nila ang mga tao sa bayang to kaysa sa akin. Alam mo ba? Gusto nila akong patayin. Kasi sa amin lahat, ako lang daw ang hindi makakontrol sa pagiging aswang ko. Tapos may diferensya pa. Nilayo nila si kuya sa akin, yung kakampi ko. Tapos, mas nililigtas nila ang mga tao rito. Sino ba kayo, ha? Ako yung anak. Bakit ako ang papatayin? Sila ang hayop. Bagay lang sa kanilang nangyari. Pangit pa ng lasa nila. Ay, Diyos ko! Ikaw ang pumatay sa mga magulang mo! Bakit hindi? Ipapatayin nga nila ako. Si Aling Maria pang todo kumbinsi. Matigas din ang buo ng isang yun. Buti pa ngayon, kami nilang ni Kuya. Sasama ka na sa amin eh. Kaso, traidor ka rin. Iiwan mo rin kami. Kaya mabuti bang isunod na lang din kita sa kanila? Lumayo ka na! Halos malagutan ako ng hininga nang lumagutok ang mga buto sa katawan ni Daisy at unti-unti siyang nagbagong anyo. Hindi ako nakagalaw at parang naalerto lang ang katawan ko nang palapit na siya ng palapit. Kaya mabilis akong tumayo at sinubukang tumakbo. Pero nahuli niya ang buhok ko. Nakipagbuno ako sa kanya habang kinukuha ng isang kamay ko ang anting-anting na lagi kong dala. Hawak niya ang buhok ko, pero hawak ko rin ang kanya. Kaya mabilis kong tinapat ang anting-anting sa kanyang noo. Pumalahaw siya ng iyak at yun ang ginamit kong pagkakataon para makatakbo. Hindi ako tumigil hanggang sa nakarating ako sa amin. Hana! Anong nangyari? Bakit natuguan? Hana? Hana! Si Daisy! Siya ang aswang! Aswang silang pamilya! Anong sinabi mo, Hana? Tinatake niya ako. Nasa basement ang lahat ng lamang loob ng mga pinatay niya. May mga naiwan pang mga damit doon. Ay, Diyos ko. Nasaan siya? Nakatakas ba? Nasa basement. Iniwan ko siya ron. Pero nasaktan siya sa anting-anting ko. Tay, kaya ako nakatakbo. Pero hindi ko alam kung nagising na siya. Kung ganun, tara na. Puntahan natin ang mansyon. Tara na. Dalhin ninyo ang mga gamit pangontra. Tapusin na natin ang aswang na yan. Kuya, sama ako. Ano? Hindi pwede. Hindi, sasama ako. Hana! Ako nakakita, kaya sasama ako. Sige na. Bilisan na natin. At baka makatakas yun. Oh, sige, kaya natin. Tara na! Si Dan. Anong nangyayari? Bakit kayo may dalang mga armas? Ano to? Alam na namin ang totoo.
Alam namin kapatid mo ang pumapatay na aswang! Ano? Kuya! Gising siya! Sugurin na natin siya! Aswang ka rin, di ba? Kayong dalawa ba ang pumapatay? Kung ganon, wala rin kaming ibang pagpipilian, Dan. Mga kasama! Patayin natin ang mga aswang na ito! Tay! Anong ginagawa niyo? Bakit amoy gas? Nakapwesto na lahat ng mga anting-ating sa palibot ng mansyon, Tay! Alam kong hindi namin kayo matatalo ng kapatid mo. Kaya ikukulong na lang namin kayo! Hindi! Hindi ako papayag! Hindi ka na makakalabas! Hindi na makakalabas ang kapatid mo! Sindihan niyo na! Kuya! Kuya! Ang init! Kuya! Kuya, anong... Nagronda na kami kagabi. Nakita namin ni tatay na sa mansyon tumakbo ang nag-anyong baboy na aswang. Sinabi ko sa kanya ang sinabi mo, kaya nakaisip siya ng paraan. Dahil malalakas silang aswang, hindi sila basta-bastang matatalo. Kaya ang plano ni tatay ay ikulong na lang sila at sunugin para ba sigurado. Sasabihin dapat namin yun sa'yo. Kaso nakaalis ka na. Bago ka dumating, pinag-uusapan na namin ang pagsunog sa mansyon at ang pagligtas sa'yo. Kinain niya ang mga magulang niya dahil pinatatahan niya tayo. Eh yung kuya, Hindi ko alam. Pero mukhang hindi natis ang kapatid niya. Sabi nga ni Daisy, kakampi niya dati pang kuya niya. Papatayin ko kayo! Hindi kayo makakatakas sa Tanging ang pagsigaw lang ng magkapatid ang huli kong narinig bago tuluyan lumaki ang apoy at nilamon sila sa loob. Ganun pa man, nilagyan pa rin nila tatay at ng iba pa ng bakod ang palibot ng mansyon. At doon nakasabit ang mga orasyong nagkukulong sa sino mang aswang na napapalibutan nito. Umalis pa rin ang iba naming mga kapitbahay. Pero kami, nanatili doon para bantayan ang mansyong natupok. Kaso hindi rin ako nakatiis at iniwan ko na rin si nanay at tatay noon. Ayoko nang alalahanin ang mga bagay na yun. Hindi ko na rin alam kung ano na ang nangyari doon. At hindi na rin naman ako umuwi sa probinsya. Dito ko natatapusin ang kwento ko. Salamat sa pakikinig. Kung mapili man po ang kwento kong ito, gusto ko po sanang makabasa ng mga comments ninyo. May naranasan na ba kayong katulad ng akin? Kung meron, comment niyo po sa baba at babasahin ko po.